suyod muna. Pinaka the best dyan, suyod muna lahat ng component dyan, transistor, mga diodes, resistor. Iisa-isahin yan. Mas mainam na magtiyaga kang mag-isa-isa dyan kaysa matadalihan ka ng mga output. Shoutout mga ka-difficulties, may gagawin tayo. LX20. So brand niya Ace. So ang sabi ng customer na nakausap natin ito, naglabasan yung usok dito sa dalawang side na yan. Nagputukan sa loob tapos naglabasan yung usok. Hindi na natin ititesting to dahil sigurado may mga nasunog na parts sa loob nito. Bubuksan na lang natin para malaman natin kung aling side, sa left ba o right. Okay? Yan na, nabuksan na natin, no? So dito, tumambad kagad sa atin yung sunog. So yan, no? Halatang halata. Confirm na itong side na to may problema. Nung last vlog ko nito na LX20, dumating na yung magkabilang side yung may problema. Tingnan natin kung wala bang ibang problema. Ayun, mukhang may tama din yung isa, oh. Yung pansin natin sa ilalim. To, may sunog sa ilalim, di na makita. So may nalusaw doon sa pinakailalim. Iyon, oh. Yan. So may tama din siya. Ibig sabihin left and right yung may tama nito. Napaka bigat yung trouble nito. Medyo mapapalaban yung may-ari nito sa gastusan. Kakalasin ko na lang yan. I-check natin kung ano yung mga output na may tama dyan. Tapos ganoon din yun sa kabila. Para mapalitan natin kung ano yung mga sira. Okay, so standby muna. Ito na nabuksan na natin. Ito yung left side. Ito naman yung right side. So yun, oh, ang daming tama. So sira yan. Yan, sira to. And then sunog to. Yan. Sa kabila naman, to, sunog. Sunog. Ano pa? Ayan, yun yung nakita natin. Bukod yung sunog dito. Sa kabilang side. So wala naman. Dito, wala to nakitang sunog. Pero check natin sa tester yan mamaya. Ayan. So ang napapansin ko nitong klase sa LX20, so yung nakaraang taon na may ginawa ko nito, nakatatlong balik sa akin yon. Itong mga trimmer na to, simula nung pinalitan ko to siya ng fix, yung mga yan, kinuha ko yung idle current nya, tapos pinalitan ko to ng fix. So simula nung napalitan ko ng fix yan, yun, hindi na bumalik. Mga siguro magdadalawang taon na siguro yung nakalipas. Okay na siya. So tinanong ko yung may-ari, kumusta? Okay pa naman daw, maandar pa naman. Isosort natin lahat ng sira dyan, tapos papalitan natin. So iisa-isahin yan, hindi ko nakuha na ng video. Isa-isahin natin itong mga output, yung mga bias component dyan, isa-isahin natin yan. Ganon din sa kabila, isa-isa. So pag na-trace na natin, masort na natin yung mga sira, papalitan natin, tapos testing natin. Ayun na, testing natin yung isang side. So pinalitan na natin to ng mga transistor, yung mga driver, lahat yan. So halos palit tayo lahat. Ubos lahat yung mga ano dyan, output, driver, pre-driver. So ang dami, mga bias nya, resistor, pinalitan na natin. So hindi na natin pinakita sa video. Ngayon sinet up ko na yan. Paandarin natin na walang load, tag-isang output muna ang nilagay ko. Check natin yung idle current nya. So ito, nakaset up na. Yung positive side na yan, dadaan yan sa ating tester. Nakaset tayo ng milliamp, nasa 25 milliamp tayo. And then yung ating negative, babalik yan doon sa supply sa ating B+. Power on lang natin. So tingnan natin kung di na ba siya. Ayun, naka-protect. Ayun, pumitik yung relay. Adjust natin yung idle current. Gawin natin 15 milliamp. Sagat na nga talaga niyan. Kasi yung idle nito,
nasa 15 to 30 milliamp. So nasa ano tayo ngayon to 25 milliampere. Yan yung tinesting natin. Nilagyan na natin ng tagdadalawang load. Kanina tag-isa. So napalitan na natin yan ng maraming mga piyesang sira. So ang ginawa natin, yung trimmer dito at yung trimmer doon sa kabilang side, nasaan na yun? Hindi ko na makita. Yun oh. So yung trimmer na yan, may symbol dyan, potentiometer. Saka ito, finix na natin. So yung isa 87 ohms, naka-series tayo. At yung isa, trinay natin na 1.5. So chinek natin, tinignan natin, niloadan natin ng 1 kHz. So malinis naman yung ano niya. So malinis naman yung wave niya, wala namang spike. So tinesting rin kanina yung pinatunog, okay din naman. So yun yung sagad niya, volt peak to peak niya 120. Tingnan natin yung RMS niya. So 42, tingnan natin sagad pa natin. So wala pang wala kasing preamp tayo diyan. So yun yung niya. Yun yung data niya na may load na 1 kHz. Okay, so i-fix ko lang yan. Try ko munang patugtugin. Pag okay na, stable na, saka natin lagyan ng maraming load. Okay, so yan na. Napalitan na natin lahat ng problema, left and right. So tagtag talaga ng sira siya. So ganon ang LX20. Pagka yan ay nadali, sabay-sabay maubos yung output. Malas pa left and right ang tama. So yan na, ginawa natin, pinilitan lahat ng component natin na defect. Ganon din sa kabila, pinalitan din natin. And then yung mga trimmer adjust dyan, in-adjust, finix na natin dahil isang dahilan din yan kaya nagkakaroon ng problema yung output natin. So final test na yan, napatunog ko na yan. So yan, yan na. So okay na yan, goods na yan. I-braking test na lang natin yan. So yun lang po, at maraming salamat sa mga nakakuha ng idea. Although tiyaga lang naman kasi bago natin pinalitan ng mga component yan, suyod muna. Pinaka the best dyan, suyod muna lahat ng component dyan, transistor, mga diodes, resistor. Iisa-isahin yan. Mas mainam na magtiyaga kang mag-isa-isa dyan kaysa matadalihan ka ng mga output. Magkano din to? So may kamahalan din ng isa niyan. Kung maraming sabay-sabay, so butas ang bulsa. Okay, shoutout sa lahat. Ingat-ingat po. Bye-bye. See you on next vlog natin.